Hindi pwedeng mawala yung Christmas tree. Di ba? At higit sa lahat, ano yung nasa ilalim ng Christmas tree? Regalo. Regalo. Ayun. Sana may pangalan. Gift. Yun. Yun ang pinaka hindi mawala. Hindi yun ang pinakamahalaga. Ma-feel natin na Christmas na kapag nakatanggap tayo ng regalo. At alam ko, ang bawat isa sa atin excited na makatanggap ng regalo. Di ba? Alam ko, iba advance na nakatanggap ng regalo eh. Di ba? Last 2 weeks ago, nakatanggap ba? Last week? Last week ba yun? 2 weeks ago, yun. 2 weeks ago, nakatanggap ang lahat ng regalo. Ayun. So now, everyone receive gift at Christmas. Tama? Baka meron pang parating ng mga gift na darating sa inyo. Amen? So now the question is, ano po ba ang pinakamahalagang regalo na natanggap mo? Ano kaya ang pinakamahalagang regalo na natanggap mo? Salvation. 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 Yung salvation daw. Praise the Lord. So, topic natin for today ay, dahil malapit na ang Christmas, ang title po ng topic natin for today, Unwrapping God's Greatest Gift. Okay? Unwrapping God's Greatest Gift. Okay? So, hindi ko siya sinulat. Babasahin ko po yung ating pag-aaralan ngayon. Nasa Luke chapter 2, verse 1 to 15 po ang ating word of the day. Nababasahin ko lamang kasi masyadong mahaba, hindi ko na po sinulat. Ang sabi dito sa salita ng Panginoon, nang panahong iyon, inutos ni Emperor Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y na nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaking binalot niya sa lampin, ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban. Sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa buhay panuluyan. Ang mga pastol at ang mga anghel. Doon ay may pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Mag-stop lang muna ako. Every time na nakakita tayo ng tawag nito, yung manger ba ang tawag doon? Oo, yung merong maliit na bahay, may Jesus. Ang karamihan sa atin, ang pagkakaalam natin, 3 king daw yun, di ba? Pero sa Bible, mababasa natin, ang sabi dito, pastol, hindi naman king. Di ba? Ayun. So, ang sabi dito doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. So, ibig sabihin, hindi sila king. Di ba? 3 kings. Naalala niyo yun, yung sinasabi? 3 kings daw. Pero tagabantay lang ng tupa. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at magliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin
at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ang anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Let us pray. Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Father God, maraming salamat po muli sa araw na ito for the opportunity, Father God, to worship you. At higit sa lahat ay marinig ang inyong mga salita sa umagang ito, Father God. Lord, we invite your presence, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na samahan niyo kami sa Sunday worship na ito simula umpisa hanggang sa matapos, Father God. At naniniwala kami, Ama, 2 or 3 gathered in your name, ay andyan ang presensya mo. Kaya Lord, we claim it, Father God, that your presence ay pupunuin mo ang lugar na ito, Father God. At higit sa lahat, Panginoon, dinudulog din po namin ang aming mga sarili. Dalangin namin, Ama, na ihanda mo ang mga puso't isipan namin, Lord, to receive your word, Father God. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin na kung ano man yung matutunan namin sa oras na ito, Father God, ay manatili sa aming puso at mamunga ito, Father God. At I pray, Father God, na walang kahit sinong pwedeng makanakaw nito ng inyong salita sa mga pusong itatanim mo, Panginoon, in the name of Jesus, Father God. Lord, maraming salamat, Ama. Ikaw lang po ang mag-glorify dito. We thank you for the victory, Panginoon, na siyang mangyayari sa araw na ito, Father God. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin, Ama. Bless your word, Father God, na siyang maihahayag sa araw na ito, Lord. And I pray din, Father God, bilang iyong lingkod, Panginoon, na siyang gagamitin mo. I pray, Panginoon, na itago mo po ako sa iyong likuran, Father God, na ikaw lamang ang makita nila at hindi ako, Lord. At I pray, Lord, na itiko mo yung mga bibig ko sa mga bagay-bagay, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban, Father. Lord, sinusurrender namin ang lahat ng ito sa inyo, Father God. Lalong-lalo na ito ang Sunday service na ito, Lord. You deserve to be praised, Father God. Wala kami ibang matataas. Wala kami ibang sasambahin kundi ikaw lamang. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Pwede na pong umupo ang lahat. So, ang title ng ating topic for this morning ay Unwrapping God's Greatest Gift. So, paano po ba tayo mag-unwrap ng gift? Okay. Sa US po, pag nag-unwrap sila ng gift, talagang sirang-sira yung wrapper, di ba? Yun. Pag sa Pilipinas naman, pag nag-unwrap tayo, ay, ang ganda ng wrapper. Dahan-dahan yan, di ba? Dahan-dahan yung stay para hindi mapunit, di ba? Bakit? Gagamitin next year. Ganyan ka wise yung mga Pilipino. Ganon. I-recycle next year. Tama? So now, ano ba ang pagkakaintindi natin sa Christmas? Meron po ba? Ano bang pagkakaintindi natin sa Christmas? Jesus birth. Okay. Ano ba talaga yung true meaning ng Christmas? It's about, ano? Love. Love, okay. So the word Christmas comes from Christ and Mass. Okay? Christmas. Christ and Mass. From the word Misa. M-I-S-E.
Mesa. In Latin word for celebration daw yan, ang Christmas. Okay? Now, Christmas is a celebration of Jesus Christ, God's greatest gift. Sino yung God's greatest gift? Jesus Christ. Hallelujah. Pero ang nakakalungkot, marami pong ibang bansa na hindi na-appreciate or hindi nare-recognize or hindi man lang nababanggit si Jesus Christ. Diba? And we are so blessed tayo ng mga Pinoy kasi alam natin yung meaning ng Christmas is about Jesus Christ. Diba? Sa ibang bansa kasi, pag nagsiselebrate sila ng Christmas, ang mas na-highlight sa kanila si Santa Claus, hindi si Jesus. Diba? Yung gift galing kay Santa Claus. Diba? Excited ang mga bata every Christmas kasi si Santa Claus ang na-highlight sa kanila. But, praise the Lord kasi alam natin na dapat yung ma-highlight sa atin every Christmas ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, Christmas is from God. Okay? So, the message of Christmas is that God's greatest gift is, ano yung greatest gift? Good news. Okay? Good news. Na magdudulot sa atin ng kagalakan or joy. Bakit? Dahil ito ang tutulong o makakaresolba sa ating problema. At anong problema na ito? Kasalanan. Dahil sa kasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas. In Luke chapter 2 verse 11, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sino ang tagapagligtas? Dahil ang problema natin ay kasalanan, ngayon ang kailangan natin ay tagapagligtas para tayo may forgive. At sino ang taong ito? Jesus Christ. Hallelujah. So Christmas reveals to us many things about God. And we will highlight 3 of them today. And number 1, God's sovereignty. Number 1, God's sovereignty. Now, ano ba yung sovereignty? Okay? Gusto niyo bang malaman kung ano yung sovereignty? Yes. Hallelujah. Now, basahin natin ang passage na to. In Luke chapter 1 and Luke chapter 2 verse 1 to 5, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, nang panahong iyon, inutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Emperador Roma. Now, makikita natin dito si Luke, which is the writer of Luke. Okay? He is, background lang muna. Si Luke ang sumulat ng Luke. Siyempre, hindi naman pwede si Luke yung book, tapos si Mark yung nagsulat. Di po ba? Si Luke yung nagsulat. He is a doctor. Okay? At siya din po ang nagsulat ng Book of Acts. Okay? Now, isa din po siya sa kumpanyo ni Apostle Paul nung time na si Paul ay nagmi-mission. Kasama yan si si Luke, sorry. Yan, si Mark na tuloy. Now, si Luke, may binanggit siya na 2 tao. Si Augustus at ang gobernador ng Syria. Okay? Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng 2 taong ito, may mangyayari. At anong mangyayari yon? Ang census. Okay? Now, let's continue in chapter 3. Kaya, umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Hosea ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang isinilang ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria, na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Now, kung makikita po natin, ito po ay isang ebidensya, kaya nabanggit ni Luke yung 2 tao, ang 2 tao na ito na nasulat na ang kwento ni Jesus ay hindi kathang isip lamang, kundi ito'y totoong pangyayari. Kaya nga nakasulat yung 2 makapangyarihang taong iyan. So now, dahil may decree na nangyayari dito, ano ibig sabihin ng decree?
decree. Ito ay isang kautusan na pwedeng kailangan gawin. So nagutos dito si Emperor Augusto na magpa-census. Kaya yung lahat ng mga tao pumunta sa kanilang mga bayan-bayan para maitala. Ito po yung time na ito, naghahanap sila ng mga tao na pwede nilang isama sa war, to fight the war. At higit sa lahat, dito rin makikita para magbayad sila ng tax, para maitala sila. So minsan, ganyan po yung nangyayari. Bakit may census? Tinatala nila kung ilan ang lalaking pwede nilang, kasi sa panahon nila, pag sinabi na tawag nito, pag lalaki, talagang obligado ka na makipag-fight sa war. Dahil yan sa utos ng hari. Okay? At pangalawa, ulitin ko yung tax. Okay? Tax. Now, dito natin makikita, daw sabi ko kanina, ito'y isang ebidensya ng kapangyarihan ng Panginoon gamit ang dalawang taong ito na merong pangyayari yung census. Okay? So now, dahil sa nangyayari na census, kailangan umuwi ni Jose. Bit-bit-bit niya yung kanyang, hindi naman bit-bit-bit, akay-akay niya, syempre, yung kanyang asawa pabalik ng Bethlehem. Okay? Dahil nasa Galilee sila. Ibig sabihin niya, nasa Nazareth kasi sila niyan. Nung time na, yan. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ng nilakad ni Jose at saka ni Maria from Nazareth to Bethlehem? Aabot pa yun ng 150 kilometers. Okay? Kung susumahin po yun, 4 na araw pong naglalakad si Jose at saka si Maria. Nung time po yun, manganganak na si Maria. Can you imagine yung hirap na ginagawa ni Maria? Naglalakad siya. And then, pero may donkey naman, nakikita naman natin sa mga picture. Pero dito walang sinabing donkey na nakasakay si Maria, di ba? Parang wala naman sinabing pero nakikita natin sa pictures, di ba? Ng mga storybook na nakasakay si Maria sa isang donkey. Iyon. Naglakad sila dyan. Na-imagine nyo ba? Buntis kayo, tapos maglalakad kayo ng 4 na araw. Kasi wala naman transportation dati. Nung panahon nila, walang transportation. Diba? Lakad lang talaga sila. So, nakikita nyo kung gaano kahirap yung pangyayaring ito. So, dito din natin makikita na yung divine purpose, yung purpose ng tao na yung dalawang king na yan, ang purpose nila ay para maitala yung mga tao para itawag nito gagamitin to fight the war, and then pangalawa para sa tax. 'Di ba? Yan yung purpose ng king, bakit siya nagpatala. Pero dahil sa ginamit 'yon, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ginamit niya 'yon kasi iba yung divine purpose niya para makapunta si Jose at saka si Maria pabalik sa Bethlehem. Bakit kailangan pumunta ni Maria at saka ni Joseph sa Bethlehem? Kasi po, ang sabi dito in Micah chapter 5 verse 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ng Juda, ay magmumula sa iyong angka ng isang mamumuno sa Israel. Okay? Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. So the number 1 point dito po ay God's sovereignty. Di po ba? Naalala nyo, number 1 point is God's sovereignty. So God's sovereignty ay hindi laging nangangahulugang magugustuhan po natin. Di ba? Yung kapangyarihan ng Panginoon, minsan hindi natin magugustuhan. Kung ikaw, dahil sa purpose niya, di ba? Kung ikaw buntis, maglalakad ka ng 4 na araw, magugustuhan mo yon? Hindi. Pero paparaanan yun ng Panginoon. Kasi kailangan niyang dalhin si Maria doon sa Bethlehem. So minsan, yung kapangyarihan ng Panginoon, nararanasan natin, hindi siya okay. Di ba? Pero dapat makita natin yung purpose na yun kung bakit nangyayari sa buhay natin. Lahat ba tayo may pinagdadaanan na mahirap? Yes.
Right now? Meron. No, lalo-lalo na sa kapatid natin ngayon na nasa ospital din. Diba? Lahat tayo nakakaranas ng hindi okay. But, dito natin makikita, kapangyarihan pa rin ang kalooban ng Panginoon. Bakit nangyayari ang bagay na ito? Because God is in control. Di po ba? God is in control. Siya ang may hawak. Siya ang may hawak ng lahat ng buhay natin. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Hindi siya komportable ang mararanasan ng kapangyarihan ng Panginoon, lalo-lalo na sa buhay ni Mary at saka ni Joseph. Pero kailangan kasing mangyari yung purpose ng Panginoon. Nakukuha niyo po ba? Amen. Now, let's move on. In chapter, bakit hindi ko nalista? Ayun. Okay, so babalik na lang ako sa 3 to 5. Kung makikita po natin dito sa 3 to 5, no? Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. So, ganyan kahirap ang ginagawa ni Jose at saka ni Maria para po masunod yung purpose ng Panginoon. Kaya nangyari ang bagay na ito. Kailangan nilang bumalik sa Bethlehem. Now, in chapter 6 to 7, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So yung kapangyarihan ng Panginoon or sovereignty ng Panginoon, kailangan kasi maipanganak si Jesus Christ sa Bethlehem. Okay? Kasi isa yan po, maraming prophecy sa Bible na kailangan mangyari. Which is kailangan mangyari sa buhay ng Panginoong Jesucristo yon. Ang maipanganak siya saan? Sa Bahamas? Sa Philippines? Saan siya kailangan ipanganak? Sa Bethlehem. Kaya kailangan niyang pumunta ng Bethlehem ni Maria para doon may panganak. So nakita nyo, pwede mag-question dito si Maria, Lord, sabi mo ako yung magsisilang ng magiging hari. Bakit sa sabsaba naman na ipanganak ang hari? Di ba? Nakita niyo po ba? Kung makikita niyo ang isang sabsaban, ano bang nakikita niyo? Madumi yun kasi puro yun mga hayop. Mabaho, puno ng tae. Pero na-imagine nyo, ang Panginoong Hesus, the King of Kings, the Lord of Lords, pinanganak doon lamang, binalot lang ng lampin at inihiga sa sabsaban. Buti pa tayo, no? Pinanganak sa ospital. Sino pinanganak sa ospital? Ikaw? Bless. Ako kasi pinanganak sa bahay lang. Ang tawag na, midwife. Pinanganak lang ako ng midwife. Hindi po ako nakaranas ng mga inject na yan sa ano tawag na? Sa city center. Yung mga ganon. Wala ako noon, kaya medyo siguro payatot ako. At medyo sakitin dahil hindi na kumpleto yung vaccine. Kumbaga. So, yun. Now, in verse, nakikita natin, ulitin ko, nakikita natin na ang Panginoong Jesucristo, King of Kings, the Lord of Lords, pero nakikita natin, pinanganak lang siya sa sasaban. Bakit? Para makita yung pagpapakumbaba ng Panginoon. Amen? Ganyan. Baby pa lang si Lord, nagpapakumbaba na. In Isaiah 46:10, sabi dito, sa simula pa itinakda ko na at ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So dito nang papasok yung kapangyarihan ng Panginoon. Lahat na sinasabi ng Diyos, simula Old Testament ay mangyayari. Amen? Mangyayari ang lahat ng bagay na yan. Continue tayo sa Daniel chapter 4 verse 35. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makatutol sa kanyang ginagawa. Because God is makapangyarihan. Anong sabi diyan? Walang maaaring mag-utos sa kanya ng pwedeng gawin ng Panginoon. Pwede ba nating utusin ng Diyos?
Hindi. Bakit? Siya ay makapangyarihan. Amen? Walang pwedeng makapag-utos sa Panginoon because He is the God, the powerful God, the Almighty God. Amen? So, dyan natin makikita, yan ang kapangyarihan ng Panginoon. So, makikita natin dito, Christmas was from God's own free will. Kagustuhan niya. Kasi ang sabi niya dito, magagawa niya ang lahat ng kanyang dapat gustong gawin. Amen? Ganyan natin. Kung basahin natin ulit dito sa Isaiah 46:10, ang sabi niya dito, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Kasi Diyos siya eh. Diba? Kaya nangyari dun kay Maria at kay Jose, ang mga bagay na yun, kasi yun ang gusto ng Panginoon. In Proverbs 21:1, sabi dito, hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawin. Nangyari po yung sa dalawang tao na binanggit na makapangyarihan tao ang bagay na yon na magkaroon ng census because ang purpose nila, gaya na sinabi ko, iba. Pero yung purpose ng Panginoon ay iba din. Diba? The divine purpose is para maipanganak ang Panginoong Jesucristo sa Bethlehem. Hallelujah. So, dito natin makikita makikita din natin dito na si Jose ay marunong sumunod. Diba? At makikita din natin dito na si Mary ay, hindi pa sila kasal dito nung time na to, engaged pa lang. Pero nung panahon pa, mag-aasawa na kayo. Even sa panahon natin ngayon. Sa panahon kasi natin, ang engage, umaabot pa ng 1 taon bago ikasal. Diba? Sa kanila, pag-engage parang asawa na yan, mag-asawa na yan sila. So, dito natin makikita na obedience si Maria sa kanyang asawa. Diba? Na ito po yung napakahalaga na bagay na sumunod po tayo sa ating mga asawa. Sino ditong may mga asawa? Si Mayra lang. Hindi yan sumusunod. Ako, si Iboy. Hindi po pwedeng ikaw ang sundin ng asawa mo. Okay? Kailangan po nating sumunod sa authority ng ating husband. Pero ibang usapan din pag ang husband mo ay walang Diyos. Amen. Amen? Ibang usapan din po yan. Now, pangalawa po tayo. Bilis lang. Sana matapos ko in 11:30. Okay. Pinapractice ko yun at halos almost 30 minutes lang yung aking preaching. Now, number 2. Ano nga yung number 1? Na points? Okay. So, number 2, God's faithfulness. Okay? So, ang Diyos ay laging maaasahan. Hindi lang siya makapangyarihan. Siya po ay faithful. Okay? In Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Agoy. Sinungaling talaga ang mga tao. Ano mang sasabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangangako man siya'y ito'y kayang tutuparin. So may sinabi ba ang Panginoon na hindi niya tinupad? Wala. Ang Diyos ay faithful. Gagawin niya ang kanyang mga sinasabi. Amen. Hallelujah. Alam ko na lahat tayo apektado sa mga nasirang mga pangako ng ating mga sige, hindi na lang. Alam ko na apektado tayo sa mga pangako, lalo na nung may mga jowa pa kayo dyan. Nasirang pangako ng mga tao. Di po ba? But, iba po ang Diyos. Pag nagbigay ang Diyos ng pangako, ay kanyang, sabi sa kanyang salita, ay kanyang tutuparin. Okay? Tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako na nakasulat sa Old Testament. Kung makikita na natin from Genesis to Malakay.
From Genesis to Malakay, ang prophecy about kay Jesus Christ ay nandoon. Okay? Walang ibang binanggit dyan sa Genesis to Malakay na tawag nito na tungkol kay Jesus. Tapos na po ba? Maraming pera? Praise the Lord, dalikin sa Panginoon. Okay. Pagpapalay ng Panginoon. Thank you, Lord. Okay, so, tayo po ba ay magsimula na? Mag-uumpisa ulit tayo? Okay. So, dahil ang Panginoon ay makapangyarihan at dahil din siya ay faithful, sinabi ko sa inyo, di ba, na kung anong sinabi niya, tutuparin niya. Okay? Tutuparin niya. Now, God keep His promises. Number one, sabi dito, human seed of woman, not an angel. Kung mababasa po natin dyan, ang sinasabi dyan, kung mababasa po natin dito, ang sabi dyan sa salita ng Panginoon, hindi ang anghel ang kanyang tinutulungan, sa halip ay ang mga anak ni, tawag nito, ni Abraham. Ang magdadala po ng tawag nito, dahil may pangako na may dalating na Meseya, di ba? May dalating na Kristo. So, sino ang magdadala ng batang iyon? Ang babae, hindi ang anghel. So, hindi ko na siya sinulat kasi mahabaan tayo. Pero may mga Bible verses dyan na pwede niyong pag-aralan. Now, dahil ang magdadala niyan ay babae, okay? And then, susundan niya ng dapat galing sa lahi ni Abraham. Dapat Hudyo siya, hindi siya hintil. Okay? At makikita din natin dito na galing siya sa tribes ni Judah. Okay? At ang susunod dyan, of course, hindi pwede. Galing siya dapat sa family ni David. At higit sa lahat, dahil sa kinurse dito si Jeconiah is because walang kahit sinong pamilya niya ang pwedeng makaupo doon sa trono, kundi yung trono lang ni David ang makaupo doon. At ang pang-anim na prophecy ng Panginoon na natupad niya ay born of a virgin. So, nakita naman natin, pinanganak ang Panginoong Jesucristo ng isang birhen. Di po ba? Ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo na isang birhen. At yung panghuli dyan ay ano yung natupad sa mga sinabi ng Panginoon? Kailangan ang Panginoon ay maipanganak sa Bethlehem. Kasi sabi dito sa salita ng Micah chapter 2, diba nabasa nyo kanina, pero babasahin ko ulit. Sinabi ni Yahweh, bago mangyari yung Matthew, Mark, Luke, and John, which is the story of Jesus Christ, I could not remember. 400 years ang nakalipas from the book of Malakay to book of Gospel. Mahaba, di po ba? Pero ang sinabi niya dito sa Micah, ilang years ang lumipas, matagal na sinabi ng Panginoon ito na, ang sabi niya dito, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Can you imagine kung ilang years ang lumipas? Matagal man nangyari, pero tinupad ng Panginoon ang kanyang mga salita. Amen? Yun. At nangyari sa life ni Jesus Christ. Ang sabi po ni Peter Stoner, sabi niya, a mathematical calculated that for someone to fulfill even just 8 of the prophecies is statistically impossible. Impossible now.
Pero kung malalaman po natin, yung nangyari po sa life ni Jesus Christ, 300 plus prophecy ang nangyari sa buhay ni Jesus Christ. Yung mga prophecy or mga hula sa Old Testament na may darating na Messiah, nangyari po yun sa life ni Jesus Christ, 300 yun plus. Can you imagine? Pinapatunayan na walang ibang Messiah na darating kundi si Jesus Christ. Wala na po tayong ibang hihintayin pa na Jesus Christ kasi dumating na yung Messiah, which is the life of Jesus. Okay? Sabi niya, 8 lang, imposible. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nangyari 300 plus. Amen? So dito natin makikita na ang faithfulness ng Panginoon ay totoo at nangyari yun sa buhay ng kanyang anak. In 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi siya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ganyan makapangyarihan ang Diyos. Ganyan ka-faithful ang Diyos. Tapat siya. Hindi man naging tapat yung, hindi man naging tapat yung asawa mo o jowa mo, pero si Lord, faithful sa iyo. Hindi man tayo naging faithful kay Lord, pero patuloy pa rin siya naging faithful. Faithful ka man. Amen? Faithful ako. Alam niyo po sa totoo lang, kagabi ko lang po ginawa ang topic na to. Umiyak ako kay Lord kasi Lord, I'm not faithful to you. Masyado ako naging busy sa kapatid ko. Dahil pagkatapos ng trabaho, dire-diretso sa ospital. Pag uwi dito, pagod na, walang kain, matutulog na lang. Sabado, sabi ko, Lord, sa'yo lang yung araw ng Sabado ko, pero kailangan ko pa rin pumunta ng ospital. Umuwi ako dito, anong oras na nag-arrange ako ng church pagdating ko, naglinis ako. Bumalik ako sa loob ng kwarto ko, anong oras na, wala pa akong topic 1. Umiiyak ako kay Lord. Sabi nga ni Ani, buti nga nawala yung maga ng mata ko. Sabi nga ng anak, sige, hayaan mo siyang tumayong, sabi no, singkit. Kasi umiiyak ako sa Panginoon. Lord, I'm not faithful to you. I'm not worthy to stand here kasi hindi ako nakapag-aral ng mabuti ng iyong salita. Anong maipapakain ko sa mga anak mo? But God, pinatunayan ng Panginoon, He is faithful to me. Ganon kabuti ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Now next, in Psalms chapter 119 verse 75, nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Okay. So this Christmas, may you reminded that God is faithful. Okay? Kung nakikita mo man sa sitwasyon mo ngayon na parang hirap na hirap ka sa mga pinagdadaanan mo, always remember God is faithful to you. May ginagamit lang siya na hindi maganda sa sitwasyon natin kasi wala siyang gustong gawin natin kundi ang magtiwala tayo sa Kanya. Ang lumapit tayo sa Kanya. At magtiwala, isurrender ang lahat ng ito sa Kanya. Kasi He is faithful. Okay? Ang sabi nga niya, at paano ba natin masasabi na faithful ang Diyos? Ang sabi dito in Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay na ito. Sa English, ano to? Seek first the kingdom of God. At ano? Okay. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, always remember, seek Him first. At ang lahat ng pangangailangan mo ay ibibigay niya. Nangyari yan sa akin ngayong umaga na to. Amen? Ano pa ang pwede nating panghawakan sa promise ng Panginoon? Alam natin sa lahat ng bagay, in Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay
ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Lahat po tayo, lahat po ng nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Panginoon. Mga pagpapala man yung natanggap mo o mga pinagdadaanan mo right now, mga trials man yan, mga pagsubok naman yan, na nararanasan mo right now, si Lord ay may purpose dyan. Always remember, ito yung lagi kong naalala every time tinuturo sa amin ni Ani. Bad or good man ang nangyari sa buhay mo, anumang sitwasyon na nangyari sa buhay mo, lagi mong hanapin, Lord, anong itinuturo mo sa akin? O baka, pag may pagpapala, thank you. Pag may mga problema, Lord, bakit may mga ganito na naman ako na pinagdadaanan? Puro question eh. Bakit hindi natin palitan? Anong gusto mong matutunan ko, Lord? May natanggap ka ng pagpapala, anong gusto mong gawin ko sa pagpapala mo, Lord? Huwag mo sarilinin. Share mo sa iba. Kung mayroon ka pinagdadaanan na hindi maganda, lumapit ka sa Panginoon. Hindi mo kakayanin mag-isa yan. You need help. You need Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo ng tulong at wala ibang makakatulong sa inyo kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Now, dadako po tayo sa matatapos ko siya, Lord. Thank you. In number 3, God's greatest gift ay walang iba, si Jesus Christ. Okay? God's greatest gift is Jesus. Now, in Luke chapter 2 verse 10 to 11, sabi dito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Basahin po natin sa English. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be to all people. Hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat. Amen? Now, for there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Sino yung greatest gift natin? Jesus Christ. Now, tingnan niyo po yung tatlong salitang ito. Savior, Christ the Lord. Ano po yung title ng Panginoon? Makikita natin. God gave Jesus 3 titles. Ano yung titles na yon? Savior, Christ, and Lord. Ang ibig po dyan na sabihin ng Savior, bakit kailangan po natin ng Savior, Rescuer? Okay? Savior, Rescuer. So bakit kailangan natin ng Savior, mga kapatid? Sa totoo lang po, hindi po natin ma-appreciate yung gift of God kung hindi po natin naiintindihan na may problema tayo. Kapatid, para tayo ay maligtas, kailangan natin ng tagapagligtas. Amen? Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kung sa tingin mo hindi mo kailangan ng tagapagligtas, hindi mo ma-appreciate yung gift ng Panginoon, which is si Jesus Christ. Pero kung naiintindihan mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, na kailangan mo ng tagapagligtas, ma-appreciate mo yung regalo ng Diyos. Amen? Pangalawa, Christ. Okay, ang sinabi dito, anointed. Okay? Anointed, Messiah, or sa Tagalog pa, Messiah, chosen one, Son of God. So, yan yung meaning ng Christ. Okay? Minsan kasi tinanong ako dati ng Tatay Ken,
ano yung Christ sa Jesus? Apelyido. Hindi pala siya apelyido. Kasi parang, kuan lang yan. Diwata Raquel, di ba? Jesus Christ. Hindi pala. Ang Christ para maraming, may meaning. Okay? Ang meaning, siya yung totoong Mesiya. Siya yung, di ba, siya yung na-prophesy. Okay? Na nangyari sa life ni Jesus. Kaya siya tinawag na Christ kasi nangyari sa buhay ni Jesus Christ yung 300 plus na prophecy or hula sa Old Testament na nangyari sa buhay niya. Kaya siya tinawag na Messiah. Or sa English pa nito, Anointed One. Sa Greek ata, ang tawag dito ay Kristo or Christ. Okay? Yan ang tawag dyan. So now, the word Christ means in Hebrew pala yun, Messiah. Yun. And, ibig sabihin yan, ulitin ko, Anointed One, the Chosen One, at walang iba, kundi siya ay anak ng Diyos, the Son of God. Now, number 3, Lord. Okay? Lord. Makikita nyo dyan. So, now the word Lord, in Greek language, ang sabi ng iba, Master. Okay, tandaan nyo, ang sinabi sa Greek language ay Master. But in Greek word, Greek language is Master. In Greek word, ang sabi dyan ay Kyrios. Okay? In Jesus, ang ibig sabihin yan, ang ibig pala sabihin dyan, ang word pala na iyan ay tinranslate sa Old Testament na ang pangalan ni Jesus Christ ay Yahweh. Okay? So Jesus Christ ay hindi lang po yan normal na pangalan. The word Yahweh is, He is God. Marami kasi ang nagsasabi na Jesus Christ is, kuan lang siya, propeta. No. He is God. Amen? So, anong pangalan ni Jesus Christ? Yahweh. He is God. So, ulitin ko, hindi natin ma-appreciate ang mahalagang regalo or magandang regalo na iyan sa atin kung hindi natin maiintindihan kung ano yung problema natin. Ano yung problema natin? Sin. At sino makakatulong sa atin sa kasalanan na ito? Jesus Christ. Amen. So the God's greatest gift to us is Jesus because we need a Savior. Ulit-ulit na to. Ulit-ulit naman to, Pastora. Now, God's greatest gift to us is Jesus Christ. Yan ang pinakamahalagang regalo natin. Because we need a Savior from our sin. And sin separates us from God. So now, para mas lalo natin maintindihan ang Christmas, basahin natin ito. Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. In English, for all have sinned and fall short of the glory of God. So now, ang salitang nagkasala or sin na binanggit natin kanina, ito po yung ibig sabihin. Self-will po natin yun. Ang ibig sabihin ng self-will ay gumagawa tayo ng mga bagay na gusto natin at hindi gusto ng Diyos. Against siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya tayo nagkaroon ng kasalanan. Okay? In Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ay dapat tumanggap. In English,
All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. Kita mo yung mga tao? Sumusunod sa kanilang gusto. Hindi na sa gusto ng Panginoon. But the Lord has laid on him the iniquity of us all. So ulitin ko, sin is against the will of God. Okay? Ibig sabihin, rebellions against God. Kapag sinunod mo ang gusto mo at hindi yung gusto ng Panginoon, ikaw ay nagre-rebelde sa Diyos. Amen? So now kapatid, every time we disobey God, we are fall short. Lahat tayo ay nagkasala. So ano ngayon kung nagkasala ako, Pastora? Naks, yabang. Di ba? Silip-silip si Ate Will. Gaya ng sinasabi ko, hindi natin ma-appreciate yung regalo ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin alam kung ano yung problema natin. Yan yung kasalanan. Okay? Paulit-ulit na lang. Bakit? Bakit kaya paulit-ulit? In Romans chapter 6 verse 23, sabi dito, sapagkat kung nagkasala ka, ano mangyari? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin na yung kasalanan ang problema natin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, let's move on sa another verse. Hebrews chapter 9 verse 27. Itinekta sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Sorry, may add sa dito. Hindi ko na siya natanggal. Kamakadali. Kanina umaga ko lang din po yan ginawa ang aking tawag dito. Ang aking PowerPoint. Okay? In English, just as people are destined to die, ano? Once. Isang beses lang mamamatay ang tao. And after that, to face judgment. Pag namatay po ang isang tao, isang beses lang siya. Okay? After nyan, haharap na siya sa judgment o paghukom ng Diyos. Kapag namatay ang isang tao, ang katawan niya ay mahihiwalay sa soul, sa spirit. Okay? Yan yung tinatawag na physical death. Yung katawan po natin nabubuo yan ng tatlo. Body, soul, and spirit. Now, kapag namatay ang tao, physical death ang tinatawag dito. Kapag namatay, kung kunyari, makita niyo yung isang tao na nasa kabaong, di ba? Wala na yung spirit dyan. Wala na yung soul dyan. Na-separate na. So, yan yung tinatawag na physical death. Okay? Yan yung physical death. So, now, ano naman yung spiritual death? Kailangan natin maintindihan yan. Spiritual death, in Revelation chapter 20, verse 13 to 15. Ang sabi dito, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa apoy. Now, spiritual death, ito po yung pagkahiwalay habang panahon sa presensya po ng Panginoon. Yung unang death natin, ano yon? Yung physical death natin, mabubulok yung ating katawan, mahiwalay yung ating spirit and soul. Yung spirit natin babalik sa Diyos, yung soul natin ang huhusgahan. So now, dahil harap na tayo sa judgment ng Panginoon, ayon sa ating ginawa dito sa lupa, dito na mararanasan natin yung, kung ikaw ay masamang tao, saan ang punta mo? Sa lawa ng apoy. Kung wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay,
ikaw ay mapupunta sa apoy. Now, sino naman ang mapupunta sa apoy na ito? Titingnan natin. In Revelation chapter 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, hindi tayo duwag, matapang tayo. Kaya ikis yan. Okay? Ang mga taksil, honest tayo. Ex ulit yan. Okay? Mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, hindi tayo yan. Next, mamamatay tao, hindi pa tayo nakapatay ng tao, kaya ex ulit yan. Okay? Mga nakikiapid, faithful tayo. Mga mangkukulam, hindi tayo mangkukulam. Sino mukhang mangkukulam lang, pero hindi tayo mangkukulam. Di ba? Mukha lang. Okay, next, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dati yun, ngayon hindi na. Okay? So check ulit yan. Ikis ulit yun. At sa lahat ng mga, itaas ang kamay sa mga hindi nagsisinungaling. Lord, nagsisinungaling na sila. Ngayon pa lang. Okay. Itaas yung mga kamay na mga taong hindi nakapagsinungaling. So lahat kayo hindi nagsinungaling? Hindi nakapagsinungaling. O sige, ulitin natin. Itaas ang kamay ng mga nagsinungaling. Hapla kay kuya. Si Iboy talagang... Nahiya pa ng konti. Okay. So, salamat naman doon. Akala ko ako na naman mag-isa eh. So ngayon, dahil sinungaling tayong lahat, saan tayo pupunta? Ang magiging bahagi nila sa lawa na nagliliyab na apoy. At asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So pag namatay tayo dahil mga sinungaling tayo, saan yung punta natin? After ng second death natin? Sa impyerno. Ang sakit, no? Ang sakit. Sobrang sakit. So bakit ko sinasabi itong mga bagay na ito, mga kapatid? Bakit sinishare ko ang mga bagay na ito? Because, yan. Kahit pa paano, naging slang din kasi minsan laging palpak. Because, I care with you. Yun. I care kasi kapag namatay tayo, dalawang ang pwede nating puntahan. Langit at impyerno. Hindi lupa, ate. Langit at impyerno lang ang pupuntahan natin. But God is faithful. Nagbigay siya ng warning sa atin. Paulit-ulit. Okay? Hindi lang sa Revelation chapter 21 verse 8. Mababasa ulit natin yan in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Ang sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. Okay? Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili na kayo ay hindi makasalanan dahil lahat tayo ay makasalanan. Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kapatid, Christmas is amazing gift. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpakumbaba and receive God's greatest gift
to you this Christmas. Buksan niyo na yung regalo ng Panginoon na ibinigay sa inyo, which is Jesus Christ. Amen? Ganyan po kabuti ang Panginoon. Hindi po physical na gift ang kailangan natin ngayong Christmas. Ang kailangan nating regalo ay spiritual gift, which is ang makakatulong sa atin upang makapunta ng langit. At sino ang taong ito? Jesus Christ. He is the greatest gift sa buhay natin. Now, mga kapatid, alam ko maraming nakakakilala sa Panginoon, but hindi pa nila tinatanggap ang Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo po, bakit ang mga tao sinasabi they are a Christian, pero hindi na bago ang buhay? Because they accept Jesus lang as Savior, hindi Lord. Pag sinabi kasing Savior, tinatanggap mo lang ang Panginoon na tagapagligtas mo. Kinalimutan mo na yung Lord. Pag sinabi kasing Lord, siya na yung King ng buhay mo. Siya na yung masusunod sa buhay mo. Kaya may nababago, natatransform ang puso ng tao because they accept Jesus Christ, hindi lang Savior, kundi Lord. Pag sinabi kasing Lord, mag-uubi ka na. Sa isang kingdom, may king. Pag sinabi ng king, kung anong pwedeng gawin, ang mga tao doon susunod sa ayaw at sa gusto nila. At yan ang gusto ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Amen? Siya ang masunod. At kapag naranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, masusuklian mo na ng pagmamahal din ang kanyang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal mo na yan sa Panginoon, diyan mo na masasabi na hindi ka lang nag-obey, kundi nagsasubmit ka lang. Ang pag-obey, ang obedience na tinatawag, sumusunod tayo kasi gusto natin. But what is submission? Ang submission na tinatawag, susunod tayo kahit ayaw natin. Kasi mahal natin ang Diyos. At kapag nangyari ang submission na yan sa puso mo, may matatransform. Hallelujah. Diyan nakikita na may transformation sa isang taong tumanggap sa Panginoong Hesus. Dito po ako nagtatapos. Ano ba talaga ang true meaning ng Christmas para sa iyo? Christmas is celebration of Jesus Christ, God's greatest gift to us. Kaya nga, pasalamatan natin ang si Lord, sovereignty. Si Lord, faithful. At dahil faithful siya, may binigay siya sa atin na gift. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Now, kapatid, pwede pa tayong tumayo? Are you ready to receive the greatest gift? Handa ba kayong tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa buhay niyo? Inaako mo nyo ba na kayo ay makasalanan? Because kung alam nyo ang problema sa buhay nyo, kailangan nyo ng tagapagligtas. Amen? Inaanyayahan ko po ang lahat na pumikit. Sa mga tao po na wala pang relasyon sa Panginoon, ay kilala natin ang Diyos. Even Satan, kilala ang Diyos. But the question is, may relasyon ba si Satan sa Panginoon? Wala. Marami nakakilala sa Panginoon, but no relationship. Right now, mga kapatid. Si Lord, ibinahagi niya ang salita na ito right now because He invite you. Iniimbitahan ka ng Panginoon na gusto niya na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. And this is the right time to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Hindi lang Savior, kundi Lord din ang buhay natin. Now, mga kapatid, sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon, samahan niyo po ako sa panalangin na ito. Sabayan niyo po ako. Heavenly Father, the Almighty God,
our Savior. Thank you for your grace and mercy. Ama, I come to you with a humble heart. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Hindi lang sa iyo, kundi sa kapwa ko. I failed to love my neighbor. Kaya Ama, turuan mo ako. Mahalin ang kapwa ko, kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Turuan mo ko na patawarin ang kapwa ko, kagaya ng pagpapatawad mo sa akin. Ama, I claim, Father God, na kapag sinambit ng aking mga bibig at aaminin ko, Panginoon, na ako ay makasalanan, you are faithful na ako ay patawarin mo. Thank you, Father, for your Son, Jesus Christ, who died on the cross to pay my sin. And thank you, Jesus Christ, for your blood na naglinis sa aking kasalanan. I pray, Father God, to clean my heart and renew the spirit within me. Thank you for salvation and forgiveness. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula sa araw na ito, Jesus Christ is my King in my heart at sa buhay ko. Siya na ang masusunod simula sa araw na ito. Kaya Ama, tulungan mo ako sumunod sa kalooban mo. Thank you, Lord. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Father God. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin na marinig at maintindihan kung ano ba talaga ang meaning ng Christmas, Father God. Thank you for the life of Jesus Christ, the greatest gift na siyang binigay mo sa amin upang maranasan namin ang salvation, upang maranasan namin ang forgiveness. Father God, patuloy mo po kami nawa, Panginoon, naturuan pa kung paano ka maiintindihan pa, kung paano pa maging malalim ang aming relasyon sa inyo, Father God. Ikaw po yung mag-put ng design na yan sa aming mga puso, Lord. Kasi kung kami lang, hindi namin kakayanin ang mga bagay na ito. Lord, apart from you, we can do nothing. Kaya Ama, iniimbitahan namin ang presensya mo lagi sa aming buhay, na ikaw ang masusunod. Let the power of your Holy Spirit, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng conviction upang hindi gawin ang ayaw mo, yung mga hindi mo kalooban, kundi ang gagawin namin, Panginoon, ay ang ayon lamang sa kalooban mo. Because Lord, ang magpapasaya sa amin ay ang magpapasaya sa iyo, Ama. Father God, patuloy po kami nagpapasalamat in this Sunday service, Panginoon. And we thank you, Lord, for the victory na aming naranasan, Father God. I continue to pray, Lord, sa mga anak mo na narito, Panginoon. Lord, I pray and I declare blessing upon blessing, favor upon favor sa buhay nila, Panginoon. At maranasan nila, Panginoon, yung the greatest gift, Panginoon, na binibigay mo sa amin, which is may encounter namin every day ang aming Panginoong Jesucristo in Jesus' name, Father God. Dinudulog din po namin, Ama, ang mga kapatiran na pinawala dito. I pray, Lord, na patuloy mo silang pag-iingatan, Ama, sa kanilang mga trabaho, patuloy mo silang proteksyonan, Father God. And I pray, Lord, na iyong presensya ang patuloy nilang mararanasan, Ama, sa kabila ng kanilang kabisihan, Father God. At sa mga anak mo na narito, Panginoon, we thank you, Lord, dahil pinagsama-sama mo kaming marinig ang iyong salita, mapagbulayan ang iyong salita. At salamat dahil patuloy mong inaayos, kinukurek ang aming mga puso, Ama. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang patuloy na maging hari sa aming mga puso. Thank you, Lord. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen.